Inilunsad sa Cebu ang tinatawag na Census of Agriculture and Fisheries o CAF o CAF 2022 na isa sa mga programa ng Philippine Statistics Authority. Lain ito na makuha ng bagong datos pagdating sa sektor ng agrikultura at pangingisda. May ulat si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nasa 15,000 tauhan ng Philippine Statistics Authority ang kakatok sa mga kabahayan na mga mangingisda at magsasaka sa buong bansa upang magtanong at makakuha ng datos sa agriculture at aquaculture. Ito ang Census of Agriculture and Fisheries o CAF 2022. Ang mga makukuhang impormasyon gagamitin para makabuo ng plano o solusyon ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga kababayan nating nasa sakahan at palaisdaan. 1,000 PSA personnel naman ang nakatoka sa Central Visayas. Mag-cooperate sa Census of Agriculture and Fishery. This will start, ang start nitong Agriculture and Fishery CAF 2022 is September 4. That will end, matatapos yan on October 25 this year. So it's more or less mga 1 month yan. So we need talagang cooperation sa mga respondent. This is the opportune time for us through the census na pupuntahan po tayo. We will be able to share yung mga problema natin na encounter and ano din yung mga solusyon na we would like to recommend to the government, to the private sector para matulungan tayo at maangat yung productivity ng ating sektor. Sa formal na paglulunsad ng CAF 2022, matamang nakikinig si Manong Isaac, kinatawan ng asosasyon ng mga mangingisda sa Cebu. Para sa kanya, isa na itong magandang hakbang para matulungan ang mga kagaya niya. Panawagan lang niya sa pamahalaan. Yung mga objectives, sana magiging totoo. Mabigyan talaga ng pansin kung ano yung mga problema sa mga maliliit na sektor na kagaya namin. Inaasahan ng PSA at National Economic Development Authority na makikipagtulungan rin ang ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan upang masuyod lahat ng mga mangingisda at magsasaka at mapakinggan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Bayan.